kinatuwa nyo ba itong linabas na resolusyon ng LTFRB na pinapayagan na po yung mga jeepney at saka yung mga UV Express na hindi nakapag-consolidate doon po sa mga ruta na kulang yung mga nagpa-consolidate? Kayo po ba ay natuwa dito? Sa atin na manalig ay naano tayo dahil nga dito sa inilabas na board resolution ng LTFRB noong April, na kung saan ay sa panahon ng April tayo ay nasa gitna ng welga ng April 29 and 30 at saka hanggang sa Mayo 1, na mayroon pala silang ginawang board resolution na pinapayagan tayo na makapag-serbisyo pa sa ating mga mamamayan doon sa mga kulang na mga unit sa mga ruta. At kung dito sa NCR ay meron 244 na ruta, na kulang ang mga ruta. At sa buong bansa ay nasa 2,500 na ruta. Yes. 2,500 routes. Talagang kulang at kulang yung public transport. So, Kamodi, I am sure, ikinatuwa nyo ito. Pero ang aking katanungan po, nung lagi ka namin po nakakausap, bago po talaga yung pinaka-deadline, sabi mo talaga sa amin dati, marami na po sa mga jeepney drivers ang, binenta na kanilang mga jeep, o chinap-chap na dahil nga nung sa pandemya, hindi kayo pinayagan po mamasada. So, ngayon na pinapayagan kayo, maski na hindi kayo nakapag-consolidate, may natitira pa bang mga jeepney drivers na pwede pong who can take advantage of this offer, kumbaga, of LTFRB? Opo, marami pa naman tayo mga jeep na sa ngayon ay talagang nandiyan pa rin. Ang nagiging isang malaking problema lang sa ngayon na mga alis at mampat ay yung hindi tayo pinapayagan ng LTFRB at ng LTO na makapag-renew ng ating prangkisa at makapag-rehistro ng ating mga sasakyan. Bakit po? Kaya itong board resolution ay malinaw na sinasabi nga rito na kahit hindi tayo nag-consolidate, tayo ay papayagan. Walang magiging walang saysay kung hindi naman papayagan na tayo ay makapag-renew nga ng ating prangkisa at rehistro. So hanggang ngayon po, maski na sabi nyo itong board resolution ay lumabas noong Abril na pinapayagan kayo maglakbay dito sa mga ruta na hindi pa nga napupunuan, hindi naman kayo pinapayagan mag-register kung sakali man. So it defeats the purpose. So paano po ito? Sa ngayon mga alis, talagang sabi nga namin ay bagamat may resolution, pero ito ay diktikan pa rin ng laban sa LTFRB at sa DOTR. Dahil nga yun sa hindi nga nila pagpapayag na tayo makapag-renew ng ating prangkisa at makapag-rehistro. Kaya sinasabi nga natin, dahil may board resolution na inilabas ng April, dapat payagan kami na makapag-renew kami ng aming prangkisa at ibalik yung 5 taon na prangkisa ng ating public transport. Kasi malinaw na pag tinignan po natin yung kanilang board resolution, ay inaamin nila na talagang feature yung programa ng PUBMP o yung programa ng modernization. Hindi talaga totoo na umabot sila ng 80% na sinasabi nila nag-comply. Kasi sila mismo yung naglabas ng datos. Kaya panawagan namin na mamaalit mampat ay talagang ibalik yung prangkisa namin sa loob ng 5 taon. Saka yung sa panuntunan po is kailangan nyo muna ng approval, So hindi na kailangan yung dati sinasabi nila kailangan meron kang para application man lang dadaan pa rin sa proseso na hihingi kayo ng approval pa rin. Kailangan yung mga units ay rehistrado with LTFRB at merong valid personal passenger accident insurance coverage. Parang wala naman po akong nakikita dito. Nabanggit po ba ng LTFRB about yung prangkisa po ninyo? Parang wala naman pong nababanggit tungkol sa existing franchise pa rin? Doon po sa board resolution ay hindi po siya binanggit. Pero sa actual ay kailangan natin na makapag-renew ng ating prangkisa. Kailangan meron tayong PAMI, meron tayong insurance of vehicle, dapat naka-renew tayo ng prangkisa, dapat naka-register tayo. Doon sa board resolution po ay hindi po yan binanggit. Kaya sinasabi nga namin sa LTFRB na dapat tayo buksan at payagan kami mga pag-renew ng aming prangkisa. Kasi hanggat hindi ho kami nakapag-renew ng aming prangkisa at nakapagparehistro,
ng aming sasakyan ay hindi kami pwedeng makabiyahe. Oo nga. So, Kamodi, sinasabi mo nga, hindi kayo pinapayagan mag-register. So, ano po, kayo ba ay namamasada at hide and seek na lang sa mga pulis? Kasi, syempre, kailangan nyo po ng trabaho. Pero, kolorum pa rin ba ang touring sa inyo? Paano? Kasi, syempre, sa mga private owners, pag hindi rehistrado ang aming sasakyan at nahuli kami, may traffic violation, mas malaking parusa po yun. Kayo po, yung mga jeepney na hindi sinasabi nyo, hindi kayo pinapayagan mag-register, so nakapark ang inyong mga jeep or kayo po ay namamasada at bahala na si Batman kung kayo po ay mahuli? At sa ngayon po ay tuloy-tuloy tayong bumibiyahe, yung ating mga jeep, yung ating mga operator, yung ating mga driver dahil sa pinungay ka namin. Dahil yung pangangailangan din ng kanilang pamilya. Correct. Bagamat talagang nangangamba po yung ating mga driver at mga operator dahil nga dito sa ginagawa ng LTFRB na kung saan ay kung titingnan po natin maalis at mampat ay yung sinasabi nilang quorum, yung ating mga pampublikong transportasyon ay hindi po tayo quorum. Dahil tayo po ay yellow plate at tayo po may mga prangkisa, tayo may mga rehistro. Ang kalagayan lang natin sa ngayon na expired yung ating mga prangkisa na hindi naman ginusto ng mga operator o hindi naman ginusto ng mga driver, kundi ang may kasalanan dito yung LTFRB sa hindi nila pagtatanggap ng pag-renew ng ating mga prangkisa at rehistro. Let's get together Sunday 25